Magandang araw po sa ating lahat, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa ano ang mangyayari kung may bakante sa lupon. Ano nga bang mangyayari kung may bakante sa lupon? So kung may bakante sa lupong taga-pamayapa, kinakailangan itong agad na mapunan upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagganap ng kanilang tungkulin sa pagresolba ng mga alitan sa barangay. So ayon sa Section 399 ng Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, ang punong barangay ay may kapangyarihan na magtalaga ng kapalit ng miyembro ng lupon upang pumuno sa nakabagating posisyon. So ang itinilagang bagong miyembro ay dapat may parehong mga kwalifikasyon na kinakailangan para maging bahagi ng lupon. Ang bagong kasapi ay magpapatuloy sa paglilingkod sa natitirang bahagi ng termino ng pinalitan niyang membro. So, ang agarang pagtalaga ng kapalit ay mahalaga upang matiyak na ang lupon ay makapagbibigay ng mabilis at epektibong serbisyo sa pagresolba ng mga hidwaan sa barangay. So once again, I am Anthony Chua Dahili, and salamat po sa palaging pakikinig po sa ating video at saka sa topic po natin ngayon na kung ano ang mangyayari kung may bakante sa lupon. At saka po, kung gusto po niya ng katanungan, maaari po kayong mag-direct message po sa aking messenger or mag-comment down below po dyan sa video para po maisagot po natin ang tama. At saka lagi ko pong sinasabi na kung gusto niyo pa pong karagdagang kaalaman po tungkol sa katarungang pambarangay law, kailangan po kayong bumisita po sa malapit po ninyong DILG office or magtanong po kayo sa naka-assign po ninyong MLGO dyan sa munisipyo. So once again, I am Anthony Chua Dahili, the former punong barangay and known as Toton, and magandang araw po sa ating lahat.